Alright, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Salamat po at God bless po at magandang umaga po sa inyong lahat. Kung gabi man po sa inyo, magandang gabi. Kung tanghali, magandang tanghali. Salamat po at God bless. Naway pagpalain po tayo ng ating Panginoon na lumikha sa atin. Sa lilipas na taon, Happy New Year po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat at sa buong pamilya natin, nawa maging maayos at ilayo sa mabibigat na karamdaman at pagpalain at maraming biyaya dumating sa atin. Okay po? Salamat po sa mga nag-subscribe at nag-views. Thank you. Sa nakaka-appreciate, sobrang thank you po. Salamat po at God bless sa inyo lahat at ingat tayo lahat. Ang tatalakayin po natin, bibigyan natin opinion at reaction yung tungkol sa alumni na ginanap ng mga PMA, mga general sa Atayan. Ang panahon padangal dyan ay ating PRD, Tatay Digong, ang kanilang tagapagsalita. Nakakatawag pansin, bakit? Imagine mo, hindi naman siya ang current na namumuno, pero siya ang diba? Kaya, di natin alam kung ano ang pinag-usapan. Karapatan naman nila yan. Kung ano man ang kanilang life. Pero base doon sa napanood natin, kay Captain Dado, ang napag-usapan ay tungkol sa ating bansang Pilipinas. Kung ano na ang nangyayari, kung naaayon ba o maganda ba o anong mabuti. Siguro gano'n ang napag-usapan nila, kung anong ikagaganda para sa kapayapaan o ikauunlad ng ating bayan. Karapatan naman yung mga bagay na sensitibo, hindi naman natin pwedeng hilingin sa kanila na i-reveal. Diba? Karapatan nila yan. Ganun lang naman siguro. Pero nakakatuwa doon, di ba? Dating Pangulo, siguro ito yung masasabi natin legacy. May naipundar ang dating Pangulo sa mga kasundaluhan ng tinatawag kung paano sila pahalagahan, paano sila mahalin, o paano sila itrato na talagang doon. Kaya siguro, nagpapasalamat lang siguro sila doon sa nangyari sa dating Pangulo. Bagamat, di ba, ito mga kapatid, yun muna tayo kape. Kape po yun, kinakabahan. Ano kaya sa palasyo, may kinakabahan kaya? Di ba? Pansin nyo mga kapatid, pulang-pula. Pula tayo ngayon Anong ibig sabihin niya? Sabi nila, pag pula daw, palaban niya. Hindi tayo palaban. Tayo nagsasalita lang sa isang party na alam natin tama. O tumatayo sa isang party na alam natin, yun nga, para sa tama lang tayo. Okay? Yun nga, yung pag-uusapan natin tungkol doon sa alumni na yun, nakapagtataka. Hindi na, lipas na, kumbaga, former president, pero siya yung, di ba? Kaya dapat, di ba, current, dapat yung ang magsasalita doon. Pero, siyempre, karapatan nila kung sinong gusto nila, di ba? Kaya yung mga bagay na yun, kung ano man na pag-usapan doon, wala sila na ang nakakaalam doon. Pero alam natin na para sa ikabubuti at kagaganda ng ating bansang Pilipinas siguro yung mga bagay na yun, di ba? Kaya sa mga tao na nag-iisip at huwag niyong kulayan yung mga bagay na yun, hinay-hinay po. Huwag niyong isipin na destabilizer po. Kasi unang-una, hindi sila nagdi-destabilize. Kung destabilizer, kumbaga, wala naman silang ginagawa hindi maganda, di ba? Para doon naman sa kanilang mga siguro meet and greet, di ba? Ganun lang siguro. At saka bahagi ng tinatawag na bago lumipas ang taon o may sinasabi sila sa part ng sa kanilang Pasko-Pasko, di ba? Siguro ganun. Nagkaharap-harap, nag-usap-usap tungkol doon, di ba? Kaya maganda po yan. Na nagbabalik yung tinatawag na banding, di ba? Okay? May kinakabahan po kaya? Ako, kinakabahan ako kasi may nausap ako. Yeah. Dahil yung ating isa pang pag-uusapan, yung tungkol sa kwan, mayroon daw, tatanong lang po, dahil napanood ko lang naman sa mga umiikot na mga usapin dito sa social media, mayroon daw pong tatakas. Totoo po kaya yun? Magsisap-exile. Di ba? Sana, wag naman sana, di ba? Anong dahilan, di ba? Kasi nga doon sa mga bagay na, yung mga, marami ng grupo ang nagsasalita na gusto ng siguro nararamdaman nila. Pero tingin ko, tayo nagtatanong lang kung totoo yun. Diba? Wag naman. Pero ito lang masasabi ko sa kay BBM. Noon, na-content ko na po ito tungkol dito. Sabi ko, noon pa, sinabi ko na, ito na yung pagkakataon para maipakita mo o maituwid mo yung history ng pamilya Marcos noong 1986. Diba? Ito na yung pagkakataon na nandiyan ka na sa posisyon para maituwid mo yung history. Hindi ko sinasabi na mali yung lumipas
Kasi karamihan yung gusto ng sambayan ng Pilipino, kaya napaalis sila di ba? Napalayas dito sa sambayan ng Pilipino na itinuring silang mga salot. Totoo po yan. Ang sigaw ng mga tao, salot ang mga Marcos, di ba? Sino yung mga sumisigaw noon? Yan, yung mga makaliwa. Sa labra, yung mga panaling na Franz Castro, Manuel, Rosas, di ba? Yan, di ba? Sila yan. Yung mga sumisigaw, di ba? Samantalang yung mga tao na tumulong para makabalik ang Marcos sa panunungkulan, Marcos Romualdez, ayan, initsipwera nila. Ginawa ng mga kung ano-anong kwento, mga Duterte, diba? Ginawa nila ng mga kwento para ano, kasi demolition job, alam nilang magiging balakad dyan sa darating na panahon. Pero hindi nila nakita. Ito yung mga tao na tumulong, kaya nga sinasabi sa kanila na walang mga utang na loob, di ba? Sino pa? Yung nagbigay ng platform sa kanya na walang iba. Iisang lang nagbigay ng platform. Mga malalaking social, mga kuha na yan, mga outfit na malalaki, hindi naman siya binigyan ng platform. Nag-iisa lang, SMNI. Anong ginawa nila sa SMNI? Inalisan. Kinulo. Ayan. Inofresh yung mga membro ng KOGC. Mga kakampin niya yan, mga solido na yan, mga tumbagay yan, mga tumulong sa kanya. Samantalang yung mga yung ngayon na niyayakap niya, ngayon lang nagsasalita yan. I-challenge ko po kayo. Itong mga makaliwa na yan, nandiyan sa Kongreso. Tanungin mo kung binoto si BBM yan. Hindi nila binoto yan. Ayaw na ayaw nila yan eh. Bago mag-election, dami lang huhukayin yung tatay, hindi na pwede bumalik yan. Diyos ko, di ba? Kung sino pa nga yung mga bumoto sa kanya, yung pa, ang binaliwala. Ginawa ng mga kwento, ginawa na kung ano-ano mga pamamaraan para mawala di ba? Iyan yung mga tao na nandiyan na sa'yo, di ba? Pero anong ginawa mo, di ba? Binaliwala mo. Lalong higit yung mga Duterte, ang laki ng naitulong sa kanya niyan. Hindi naman siya mananalo kung hindi siya nakipagkulan kay Sara Duterte. Alam naman niya na magkapatid ni Amy at ni Marcos, hindi talaga sila mananalo. Kaya nga, nagpe-present sila ng Vice President lang di ba? Dahil sa hindi ambisyosa itong VP Sara, sige kayo na. Kasi may pinalalabas dito ni Konghon ba? Kongreso na ambisyosa doon. Kung ambisyosa yan si VP Sara, dapat noon pa. 2022, di ba? Dapat siya na, taas ng survey niya ba't ibinigay niya? Ba't nagpaubaya siya? Kasi nga, di ba? Hindi siya ganon. Pero anong ginawa? Ginawa ng mga kwento-kwento. Confidential fund, di ba? 125 million confidential fund. Samantalang yung sa kanila, bilyon ang pinag-uusapan. Diba? DPWH, 1.4 billion a day. Billion na, hindi million. Naalungkat ba? Diba? 5,500. Flood control, wala. Naalungkat ba yan? Subsidy ng PhilHealth, wala. Sinero. Diba? Yung tungkol sa akap na yan, sino nakikinabang yan? Diba sa Romualdez na yan? Diyan nila. Bakit? May mga naratibo sila na dito, diba? Manatili sa pwesto. Di kaya yung successor niya ito. Hindi si VP Sara. Kaya ginagawa ng kwento. Iyon yung mga bagay na sinayang nyo. Iyon nga sinasabi ko mga kapatid. Binigyan ka na ng pagkakataon, BBM, na maituwid yung mga bagay na nangyari ng 1986. Dapat na ituwid mo na Sinayang mo, hindi mo binigyan ng pagkakataon yung mga bagay na dapat na itutuwid mo na tungkol sa pamilya Marcos. Sino niyakap mo? Kung sino yung mga kalaban nyo noon, yan yung mga niyayakap nyo ngayon. Yung mga totoong tumulong sa inyo, binaliwala nyo. Yun ang masakit doon. Kaya dapat, naiintindihan mo, kung may mga umusbong man na mga grupo na against na para sa'yo, diskusto na sa mga pamamalakad mo. Bakit? Nakabaling ka lang doon sa mga dapat balingan mo. Yung mga taong totoong tumulong sa'yo, iyon yung binaliwala mo. Yan ang masakit doon. Hindi mo ba nararamdaman yan? Di ba? Yung mga taong sa simula pa lang, kalaban nyo na noon pa.
Pero ngayon, yan yung niyayakap nyo. Bakit? Meron kayong naratibo. Di ba? Meron kayong plano. Kaya dapat, magising ka. Magising ka sa katotohanan na marami ng ayaw at marami ng diskurso sa pamamalakad mo tungkol sa mga corruption, di ba? Sa drugs, di ba? Laganap na naman yung drugs, laganap na naman yung mga addict, di ba? Laganap na naman yung pag-aabuso, di ba? Hindi ka na makalakad ng madaling araw na nag-aalala ka, di ba? Ganun. Bumalik sa dati yung mga bagay na pinaghirapan ng PRRD na maging matahimik ang sambayan ng Pilipino. Kahit anong oras lumakad, walang pangamba. Nawala po yun. O, di ba? Ayan, naglabasa na. 2025 budget, ang daming aligasyon. Di ba? Numero 1 nakalagay sa atin sa Ligang Batas na dapat mas mataas na budget ang ipinagkakaloob sa DepEd. Binawasan po yan. Bawas yan. Ang Forces of the Philippine Modernization, bawas. Ang daming sa PhilHealth, zero subsidy. Di ba? O binawasan lahat. Ito, may pangako na 350 sa tamba sa mga sundalo. Di ba? Sa allowance. Yung pala, yung ibibigay niya ng 350, binawas din pala doon. Binawasan din pala yung budget ng AFP. Di ba? Parang doon din kinuha. Di ba? Di ba't malinaw yan? Tapos, inilagay sa akap. Grabe, no? Tapos, ang matindi pa mga kapatid, ito, bawal mamigay ng ayuda sa panahon ng eleksyon ngayon, hindi na. Pinahihintulutan na ng COMELEC. Di ba? Ano na? Kaya hindi mo masisisi ang sambayan ng Pilipino yung mga ganitong klaseng aligasyon. Itong mga ganitong usapin na talagang umuusbong, lumalaki na hindi na nila. Yan. Kaya ang tatanong, mga usap-usapan, di ba? Mayroon daw tatakas mag-self-exile. Totoo po kaya ito? Totoo po kaya? Kami po yung nagtatanong. Iyan nga sinasabi ko mga kapatid. Noon pa, na-content ko na po yan. Huwag mong offersin yung mga tao. Yung Pilipino, may kasaysayan na yan tungkol sa kung paano palayasin ng isang leader. Pero hindi ka natuto. Hindi ka natuto sa isang kasaysayan na alam mo, mismong dilat ang mata mo yung nangyari 1986 kung paano ni pinalayas ang pamilya mo, di ba? Pero hindi mo pinahalagahan yun. Yun na kaya pagkakataon para maituwid mo, hindi mo ginawa. Bagkos, anong ginawa mo? Yung mga oligarko, yung mga kalapit mo, yun lang. Hindi mo nararamdaman yung sambayan ng Pilipino. Yun lang. Okay, mga kapatid, di ba? Sana, wag ganun. Sana, ayaw din natin umabot sa punto na ganung pangyayari. Na darating ang punto na isa rin ikaw sa mapapalaya sa... Wag naman. Ako hindi ko inahangad po yun eh. Pero dahil sa dami ng may galit, sabi nga baka maulit yung kasaysayan. Yun nangyari sa pamilya mo nung panahon na kinamuhian kayo ng sambayan ng Pilipino. Yun ba yung gusto mo uli? Nagtatanong po ako Parang hindi yun din uli ang gusto mo. Diba? Ituwid natin, itama natin. At yung naggaganapin na rally ng INC, totoo po kaya yung January 13? Nagtatanong po. Kasi wala pa namang konfirmasyon tungkol doon. Ito yung lumabas lang sa mga social media. January 13, 2025. Araneta daw. Diba? Luneta, sorry po. Sa Luneta, gaganapin. Sa Luneta daw. Sorry sa Araneta, hindi po Sa Luneta daw, yun ang nabasa ko doon. Di ba? Totoo po kaya yun. Walang konfirmasyon Pero ito lang masasabi ko mga kapatid. Kung totoo man yan, ang pinangangamba ko lang po ito, baka ito maging daan na tinatawag na domino effect. Sana huwag mangyari. Baka ito yung maging daan upang yung iba-ibang grupo sumabay. At marami nagpapaabot base doon sa mga napanood ko at mismong si ating kapatid na Rodante Marcoleta nagsabi na marami nagpapaabot sa kanya na gustong sumali o makisabay o makijoin sa gaganapin. Hindi nga daw sabi niya, hindi naman ako ang otoridad para sabihin. Itatanong niya kung pwede ito ang pangamba ko. Ako'y opinion ko lang po sa sarili ko na baka itong maging daan upang mag-domino effect doon sa mga grupo na gustong sumama
At sana wag niyo naman po samantalahin yung tinatawag na peace rally ng INC. Dahil gusto lang naman yun mga yun kapayapaan. Kung meron man po kayong mga bagay na gustong wag naman doon sa part ng Luneta. Siguro sa isang party kayo, kung saan man kayo, gusto man sumabay sa ibang lugar. Pero sana, dahil ito'y kapayapaan na gusto ng INC, wag naman sanang mahaluan ng bagay na para sa ikagugulo. Kasi hindi naman sila sa party ng ikagugulo ng sambayan. Ang gusto nila ay kapayapaan. Pero, hindi tayo, kumbaga, meron tayong mga pangamba na baka dito nga magkaroon ng domino effect. Di ba? Nagawin yung bagay na yon upang sumabay sa isang parte. Kaya sinasabi nila, may tatakas daw. Totoo po kaya? Mag-exile siya. Kusa. Totoo po kaya yan? Totoo po kaya? Iyan ang matindi doon, mga kapatid. Binigyan ka ng pagkakataon. Pero sinayang mo lang. Binigyan ng pagkakataon para maituwid mo sana yung istorya ng sambayan ng Pilipino tungkol sa pamilya Marcos. Pero hindi mo ginawa. Bagkos, hindi mo niramdaman yung sambayan ng Pilipino. Bagkos nandun ka sa mga parte na mga tinatawag na party-party. Mahilig sa mga waldas. Yan. Kasinungalingan lahat. Diba? Yan. Kaya hindi mo masisisi yung sambayan ng Pilipino na baka maulit nga yung pagkakataon kung kailan kayo pinalayas noong 1986. Diba? Baka maulit. Diba? Kaya sana naman, yung mga bagay na yun, hindi kami nagkulang. Hindi kami nagkulang na magpaalala na sana, diba? Dahil nabigyan ka na ng pagkakataon, ituwid mo na yung tinatawag na istorya o history ng pagpapaalis sa mga Marcoses. Kaso hindi inoppress yung mga dapat nyong kasama. Inoppress yung inoppressed. Lantaran na yung pagnanakaw sa sambayan ng Pilipino. Yung mga bagay na hindi karapat-dapat. Imagine mo lang, Duran-Duran. Magkano ginastos diyan? Pailaw, concert, laging concert sa palasyo. Hindi pa baba sa 100 milyon ang ginagastos. Pero bakit nagsalita? Huwag kayong maging waldas. Huwag kayong sa okasyon na to ibigay nyo na lang sa mga nabiktima ng bagyo. At huwag tayong maging waldas, pero kayo waldas. Yan ang matindi doon Ayaw nyo sa iba, pero sa inyo, pwede. Kaya sana naman, maging maayos po. At sa darating na itong taon na ito, mapayapa na ang ating bansa at maging mapayapa at maunlad sa mga bagay na ating mga ginagawa. At sana pakinggan yung mga hinaing ng sambayan ng Pilipino. At huwag yung parte ng party sa party ng party na wala namang kabuluhan, hindi naman nakatutugon sa kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Unahin niyo po yung sambayan ng Pilipino bago yung sarili niyo. Paramdam nyo sa amin yung papaano kayo manungkulan. Yung simpleng-simple. Di ba? Hindi. Sa bawat ganyan, ang sobrang bongga, garbong-garbo. O di ba? Kaya, hindi nyo masisisi ang sambayan ng Pilipino kung bakit ganito ang kanilang nasasabi na. O bakit? Dahil sa mga ginawa nyo, mga pagkukulang. Hinahayaan nyo yung mga bagay na katulad niya sa Kongreso. Di ba? Dinudurog nyo isang individual. Samantalang, iyan ang tumulong sa inyo. Ginagawa nyo ng mga kwento para sa darating na panahon, wala na siya dahil balakid sa iyo. Balakid sa inyo sa darating na panahon. Yung mga tumulong sa inyo, yun yung initsapwera nyo. Yung mga tao na hindi bumoto sa inyo, yun yung niyayakap nyo ngayon. Challenge po, mga kapatid. Tanungin nyo yan sa Manuel, sa La Castro, sa La Brosas, kung bumoto sa iyo, BBM. Tanungin mo. Hindi bumoto sa iyo yan. Dahil before yung election, 2022, ayaw na ayaw sa iyo yan. Samantala yung mga bumoto sa iyo, yung nagmahal sa iyo, yung nag-defend sa inyo, nagbigay ng pagkakataon para mabalik ka sa pwesto, iyon ang binaliwala mo. Yun ang hindi maganda sa mga nangyari. Bakit? Kasi nga may mga ambisyon kayo. Mayroon kayong mga naratibo na manatili sa pwesto at yung successor mo, yun ang gusto mo. Samantala kung titingnan,
ano bang natulong sa'yo? Diba? Mga Duterte, ang laki ng tinulong sa inyo. SM9, laki ng tinulong sa inyo. Ni 5, wala kayong binayaran. Sila lang ang nagbigay ng platform para makita, maipaabot sa sambayan ang mga plano mo. Lalaking mga media out there, binigyan ka ba? Hindi. Bakit? Ayaw nga sa'yo. Bukod tangi lang isa, SM9. At mga Duterte at mga sambayan ng Pilipino. Kaya nga pumayag ang Vice Presidente. Ito kasi si Congressman Kunhun, nangangarap daw maging pakawan. Magbasa ka ng istorya. 2022, leading lagi sa survey ang BP Sara. Pero, ginanap niya ba yun? Nagpaubaya siya. Sasabihin mo, ganon. Pakawalang galang mo. Diba? Nagbigay na yung tao. Sasabihin mo na nga, binabaliktad mo. Pag umikot ang panahon, baliktad. Ang pagkakataon para sa inyo. Tinatawag sa inyo. Marami nang nagagalit. Marami nang nagbibigay ng diskurso sa mga pamamaraan ng panunungkulan niyo. Sana wag dumating sa punto na gano'n na. Diba? Ang ating bansa ay mag-suffer uli ng kahirapan. Dulot ng mga ganitong klaseng mga usapin. Wala na, napag-iiwanan na tayo ng mga kalapit bansa natin. Bakit? Dahil sa politika, napakadumi. Napag-iiwanan na tayo. Malaysia, ang layo natin yan. Pero anong nangyari? Naungusan na tayo. Vietnam, Thailand, Singapore, wala na tayo mga kapatid. Bakit? Yung mga nanunungkulan kasi sa atin. Inayos. Pag sila na, winasak. Di ba? Ano mangyayari sa bansang Pilipinas? Di ba? Bakit? Yung mga kukote po kasi, pansariling kapakanan, pansariling kaligayahan, pansariling ambisyon, manatili sa pwesto ng habang panahon. Walang, kumbaga, ginagawa ng kwento yung mga dapat na hindi naman karapat-dapat. Medyo mga kapatid 125 million isyong issue. Isa kanila, billion. 1.4 billion a day. Pero inaalungkat ba yan? Hindi. Iba. Sa CIF, nilabas yung ng COA, yung tungkol kay BBM. Billion. Inaalungkat ba yan? Hindi. Bakit? Kasi nga, gusto nilang durugin ang isang individual na hadlang sa kanila sa darating ng panahon. Sa ganung mga pamamaraan. Diba? Kaya, gising naman ng tao. Alam naman ng mga tao yan. Hindi naman pinanganak kung kailan lang ang sambayan ng Pilipino. Sana magising kayo. Sa may planong tumakas, kung nagtatanong lang po huwag na ka. At doon sa mga magsi-self-exile, ingat po kayo, mga kapatid. Ingat. Doon sa gaganapin na rally, sana huwag naman haluan na kung ano pa man. Dahil ang rally ng ICE ay bahagi ng kanilang kagustuhan ng kapayapaan. Sana huwag mahaluan ng anumang bagay na ikagugulo ng ating bansa. Okay? At mapayapa naman ang kanilang gagawin. Mapayapang pagpapahayag ng mga kanilang basta sa kanila po kasi kapayapaan lagi. Yun lang mga kapatid, sana magising na po tayo. Mga kapatid, lagi ko sinasabi, pag mali, mali. Pag tama, doon.